Magandang araw sa inyong lahat. Tatalakayin po namin ang mga hamon at usapin sa pamamahayag sa digital na panahon. Lubhang malaki ang hamong kinakaharap ng pamamahayag sa kasalukuyan. Ang ilan sa mga ito ay makikita dahil sa sumusunod na usapin sa pamamahayag. Una, pansariling layunin sa pagbabalita ng mga mamamahayag. Pangalawa, pagbaba ng sirkulasyon dahil sa pagdami ng alalahanin sa buhay. Pangatlo, buong araw na pagbabalita dahil sa bilis ng mga pangyayari. Pang-apat, advokasiyang pampolitiko. Panglima, talamak na huwad na pagbabalita. Pang-anim, pag-akit sa mga bagong taga-tangkilik. Hamong kaharapin ng pamamahayag. Napakabilis ng mga pagbabago sa larangan ng pamamahayag at tunay ngang epekto ang mga nasa industriya ito. Isang hamong dala ng takbo ng pagbabagong ito ay sa mga mamamahayag na nagsusumikap na mapanatili ang katapatan at pagiging patas habang pinanatili ang nagnanais na makuha ang interes ng mga mamimili dahil ang mga pahayagan at mga network ay napilitan na rin isakripisyo ang kredibilidad para lamang makuha ang panig ng mga mampolitikong mambabasa. Bukod sa nabanggit, ang sumusunod ay ilan sa mga nakikilalang hamon sa hinaharap ng pamamahayag. Una, plataporma sa internet. Ang mga malaking kumpanya sa internet ay may kani-kanilang paraan ng paglalako ng produkto. Ang hamon sa mga mamamahayag ay ang sila ang nagiging tagapagpakilala ng produkto ng kanilang inilalako. Sa pagkakataong ito ay iangkop ng mga mamamahayag ang kaniyang mga pananaw at pagbabalita sa isang partikular na panig. Pangalawa, sirkulasyon. Ang mga pahayagan, mga news network at mga cable news channel ay kumukunti na ang kanilang mga tagapanood dahil dumarami na ang maaaring pagkuhanan ng madla na impormasyon gusto nilang makuha. Ang hamon dito ay kung paano maipapanalo ang katotohanan sa patuloy na lumalaganap na fake news. Pangatlo, kinikilingang advokasya pampolitika. Ang walang pagkiling na pagbabalita ay naglalagay sa alanganin kapag may mga kinikilalang pangkat sa politika o kaya ay pangkat sa lipunan. Narinig natin ang pagbabangayan ng Fox News at CNN dahil sa pagpabor kay US President Trump ng Fox News. Pang-apat, fake news. Maraming social network ang binato dahil sa pagpayag na maipalaganap ang fake news sa kanilang plataforma. Ang hamon sa mga mamamahayag ay pagbabalita ng mabilis at hindi nagkakamali sa pagsuri ng katotohanan na kanilang ibinabalita. Isa pang problema ay may mas mabilis na paglalaganap ng fake news dahil wala ng Facebook bago ito ilahad sa madla. Panglima, siklo ng pagbabalita. Ang siklo ng pagbabalita ay may 24 na oras lamang. Sa loob ng 24 na oras ay kailangang nakapangalap ng scoop ang mamamahayag at naisagawa ang pagsusuri sa katotohanan sa bawat detalyeng kaniyang iniulat. Pang-anim, GIF, meme at tweet. Bagaman maaaring maituturing itong hindi gaano mahalaga, ang mga ito ay hindi maisasantabi sa industriya sa panahong digital. Pang-pito, social media. Malaki ang ginagampanan ng social media sa pagbigay ng impormasyon sa lipunan. Ang Twitter ay halimbawa ay naging paboritong lugar ng mga politiko upang ipakilala ang kanilang plataporma sa kanilang mga pangangampanya.
buhay at abala sa buong magdamag ang social media sapagkat ang pagbabalik-takan ng mga nagnanais magparinig ng kanilang opinyon ukol sa isang niya-post na issue. Pangulo, pangangalakal. Sa digital na panahon ay naging digital din ang pangangalakal. Hamon sa mga mamahayag ang pakikisangkot sa online political polarization para maabot ang kanilang mga magbabasa. Bagaman maraming mga manunulat na binabayaran ng kanilang mga employer, marami na rin ang tinatangkilik ng kanilang mambabasa at nagbabayad sa pamamagitan ng PayPal, GCash, Bitcoin o Patreon. Ganito rin ang kalakaran ng pamamahayag sa YouTube. Maaari ding mabayaran sa pamamagitan ng donasyon na nakapaloob ng video player window. Pangsyam, kalagayan ng politika. Ang kalayaan ng pamamahayag, bagamat nasa digital na panahon na tayo, ay naapektuhan pa rin ang kalagayan ng politika sa bansa. May mga panahon sa ating bansa na may tema ang laman ng pamamahayag. Pang-10, pamamasukan. Sa kasalukuyan, sa Pilipinas ay marami pa rin ang tumatangkilik sa pamahayagan at dahil dito ay nanatili ang mga manunulat na tumitipas kanilang mga laptop at nagpapadala sa kanilang mga news agency ng mga maiprinta na gawa at marami pa rin ang mga newsboy na namumudmod sa mga tahanan ng mga pahayagan. Magandang araw po sa lahat. Ang topic na aking iuulat ngayon ay tungkol sa dalawang hamon. At ang unang hamon ay ang epekto ng internet at social media sa pamamahayag. Dahil sa makabagong teknolohiya, mas mabilis ang balita pero may mga kaakibat dito. At dahil libre at mabilis ang balita online, nahihirapan kumita ang mga mamamahayag. Dumami ang fake news kaya nagkaroon ng kalituhan at maling paniniwala. Kahit sino ay pwedeng magbalita, kaya hindi lahat ng impormasyon ay beripikado. Kailangang maging 24/7 ang pagbabalita, kaya minsan ay minamadali ang balita. Sa madaling salita, ang balita ay mabilis ngayon, ngunit bumababa ang kalidad at tiwala ng publiko. Ang ikalawang hamon naman ay kung paano mapapanatili ang mabuting pamamahayag sa makabagong panahon. Kailangan na tumpak at totoo ang impormasyon kahit mabilis ang teknolohiya. Mahalaga ang verifikasyon bago maglabas ng balita. Dapat balanse ang bilis at katotohanan sa pagbabalita. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagiging mabilis, mas mahalaga pa rin ang pagiging tama at responsable. Yun lang po, maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. Ang i-report ko po ngayon ay tungkol sa mga pamamahayag sa panahon ng digital, media at pandemya. Una, tatalakayin natin ang pagbabago ng tradisyonal na pahayagan. Ayon sa teksto, ang pahayagan na matagal ng pangunahing batis ng balita ay unti-unti nang nanganganib mawala dahil sa pag-usbong ng teknolohiya at internet. Mas mabilis na kumalat ang balita sa social media, kaya mas kunti na ang nagbabasa ng printed material. Malaki ang epekto ng social media sa pamamahayag. Bagamat mabilis ang pagkuha at pagkalat ng balita, kadalasan ay hindi kumpleto, hindi beripikado at may posibilidad na fake news. Dahil dito, mas nagiging hamon ang pagbibigay ng tumpak at balansing balita. Bumaba din ang kita ng mga pahayagan dahil lumipat na ang mga negosyo sa online advertising. Kung dati ay malaking kita mula sa print ads, ngayon
Ngayon ay mas popular na ang internet ads. Nagresulta ito sa pagbabawas ng empleyado at pagbabago ng operasyon ng mga pahayagan. Noong 19th century, ang mga pahayagan ay may printing shop, travel agencies at bookshop para kumita. Ngayon, kailangan na nilang maging digital upang makasabay sa panahon. Mas nakatuon sila ngayon sa online promotions, digital content at mabilis na serbisyo. Halos lahat ngayon ay digital mula sa editorial, layout hanggang sa distribution dahil mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, kailangang makasabay ang media upang manatiling relevant. Ang dating tradisyonal na proseso ng pag-aanunsyo at pamamahala ay napalitan na ng online at automated system. Naku. Malaki rin ang epekto ng pandemya sa pamamahayag. Naging limitado ang face-to-face interviews at karamihan ay ginagawa through online video. Marami ring restrictions na naging hadlang sa pangangalap ng impormasyon. Sa panahon ng pandemya, dumami ang maling impormasyon. Maraming tao ang nalito kung ano ang dapat paniwalaan. Naging hamon sa mamamahayag ang pagpili kung aling impormasyon ang dapat ilahad upang hindi makasama sa mental health ng publiko. Malaki ang naitulong ng internet sa pagkolekta ng impormasyon, ngunit hindi lahat ng nasa internet ay reliable. Kaya dapat laging suriin at i-verify bago ibalita. Sa kabuuan, malinaw na patuloy na nagbabago ang mundo ng pamamahayag. Sa kabila ng mga hamon ng digital technology at pandemya, nanatiling mahalaga ang tungkulin ng media sa pagbibigay ng totoo, tumpak, at makabuluhang balita sa publiko. At yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ang tungkol sa mga hamon sa makabagong kagamitan sa pagsulat sa panahon ng computer. Ang mga makabagong kagamitan gaya ng laptop, tablet, smartphone at online tools ay nagdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pagsulat. Gaya ng lamang ng mga PC o personal computer. Ang computer na may web access ay nagpapahintulot sa mga kolumnista o mamahayag na gumawa at mag-record ng mga kwento at magpatakbo ng mahusay na tunog, video at content editing, programming mula sa kahit anumang sulok ng mundo at lugar. Maipapakita ang kahalagahan at papel ng personal na computer sa pagsulat sa pamagitan ng pagtukoy kung paano ito binago at pinabilis ang proseso ng paglikha ng teksto. Pangalawa ay video conferencing programming. Kailangan makipag-interface ang mga mamamahayag sa remote, source at mga publication group. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, malaki din ang naging papel ng video conferencing programming sa paraan ng pagsulat at pakipagkomunikasyon gaya na lamang ng Zoom at Google Meet. Pangatlo ay mga cellphone. Isinaalang-alang ng mga smartphone na may kakayahan sa paghahatid ng tunog, video at informasyon. Bukod dito, ginagawa ring mas diretso para sa mga mamamahayag na makisali sa sistema ng pag-aanunsyo. Ang cellphone ay isa sa mga pinakamahalagang makabagong kagamitan sa pagsulat sa kasalukuyang panahon. Hindi lamang ito ginagamit para sa komunikasyon na nagsisilbing na iring itong portable na kasangkapan na nagpapadali at nagpapabilis sa proseso ng paggawa, pag-edit at pagpapakalat ng iba't ibang anunsyo o anyo ng sulati.
Pang-apat ay virtual entertainment information sa mga tagapagsubaybay. Sa panloob at panglabas ng perception, tulad ng snaps ay mga asosasyon na tumutulong sa mga kolumnista o mamahayag para makita ng anyo ng kwento ng kailangang ibahagi sa media. Ang virtual entertainment information tulad ng datos mula sa social media tulad ng Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, live stream, online events at iba pang anyo ng online entertainment ay nagiging mahalagang bahagi ng makabagong pagsusulat. Maaring gamitin ito bilang batayan ng pagsusuri, obserbasyon at pagkuha ng pananaw ng publiko kaya nakakatulong ito sa paggawa ng sanaysay, ulat at iba pang saloobin. At yun lamang po at maraming salamat.